Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milyones, NBC Milyones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa loob ng 86 na taon, kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Balik tayo sa ating balitaan, 5:38 na hunang umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Pinabilis ng Bureau of Customs ang proseso ng importasyon ng langis upang tiyakin ang sapat na supply sa bansa. Sa pamamagitan nito ng paglatag ng mas mahigpit na hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng imported na petrolyo sa Pilipinas. Sa ilalim ng Memorandum Number 36/2026, ipinag-utos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa lahat ng pantala ng pagpapatupad ng preferential handling, agarang unloading at mabilis na proseso sa customs, gayon din sa interagency coordination at patuloy na monitoring sa shipment ng langis. Layunin ng hakbang na maiwasan ang anumang pagkaantala sa supply na kritikal sa ekonomiya ng bansa at tiyakin na walang aberyang makarating sa mga industriya o komunidad. Ang nasabing hakbang ay agad pinatupad sa dalawang pangunahing fuel shipments, kabilang narito ang Port of San Fernando sa La Union at Port of Limay sa probinsya ng Bataan. Mas pinaigting naman ng Philippine National Police ang seguridad at road safety sa buong bansa bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero ngayong mahal na araw at summer vacation. Simula sa April 1, magpapakalat ang PNP Highway Patrol Group
ng kanilang mga tauhan sa 179 na strategic locations. Kabilang sa deployment ang 72 mga patrol teams at kabuang 714 na tauhan na alalay sa mga motorista at magpapatupad ng batas trapiko sa mga pangunahing highway. Panawagan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga driver at mga commuter na manatiling alerto, sumunod sa batas trapiko at planuhin na maayos ang kanilang biyahe. Lumagda ang Pilipinas at France sa isang status of visiting forces agreement sa sidelines na nagpapatuloy na 2026 Paris Defense and Strategy Forum. Kasunod ito na naging bilateral meeting ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at French Minister of the Armed Forces Catherine Vautrin. Ito ang unang beses na lumagda ang Pilipinas sa naturang kasunduan kasama ang isang European partner. Ang Status of Visiting Forces Agreement ang magsisilbing pangunahing dokumento para sa pagsasagawa ng defense cooperative activities ng Philippine at French Armed Forces sa teritoryo ng alinman sa dalawang nabanggit na bansa. Makatutulong ito sa pagpapabuti ng interoperability ng Pilipinas at France sa emergency at disaster response, gayon din sa maritime security at domain awareness. Nabawasan ng 30 hanggang 50% ang biyahe ng mga bus patungo ng Baguio sa gitna naman ng krisis sa langis dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon sa Baguio City Public Information Office, nagbago ang dalas ng pag-alis ng mga bus sa terminal na kung dati ay tuwing 30 minuto hanggang 1 oras, tumatagal na ng 2 oras o higit pa ang pagitan ng bawat biyahe. Nako. Bukod sa mga pampublikong bus, kapansin-pansin din ang pagkakaunti ng mga sakyang labas-masok sa lungsod ng mga nakalipas na araw. Pagtitiyak naman ng mga bus company, handa silang ibalik ang normal na schedule na biyahe kung dadagsa yung mga turista ngayong bakasyon at nalalapit naman ang Holy Week. Binuhay ng isang mambabatas mula sa lalawigan ng Bulacan ang kanyang panukalang batas na paramihin ng mga malasakit centers sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng House Bill 00301 o an act mandating all local government units to establish and manage malasakit centers na ininakda ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Caador Preto. Ayon sa kinitawan, mahalaga naturang mungkahi lalo na sa mga may hirap na pasyente na umaasa ng halos zero hospital bill. Sinabi ni Plato na malaki ang tsansa na lumaganap pa mga malasakit center kung ang bawat LGUs ay bibigyan ng mandato na magtatag at mga siwa na malasakit centers sa kani-kanilang nasasakupan. Umaasa ang kinatawan ng Santa Maria, Norzagaray at Angat Bulacan na uusad na ang kanyang iniakdang House Bill 00301 na nakapending pa rin sa House Committee on Health. Mahigit sa 6 na milyong pisong halaga naman ng expired na pagkain ang nasabat ng mga polis sa dalawang magkakaiwalay na operasyon sa Central Luzon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, unang sinalakay ang isang bodega sa Marilao, Bulacan kung saan nadiskubre ang tinatayang 5 milyong pisong halaga ng imported na processed meat, mantika, sauce, bamboo shoots, ano ba yan? Noodles at syrup. Naaresto sa operasyon ng Chinese national na umunay manager ng bodega matapos na mabigong makapagpakita ng kaukulang dokumento ng mga produkto. Samantalang sa Bamban, Tarlac, isang barangay kagawad ang pinusasan matapos mahulihan ng 19,000 pakete ng expired na noodles at iba pang snack items na nagkakalaga ng 1.6 million pesos. Naharap na ngayon sa mga suspect sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act. Magtataas ng Code White Alert ang Department of Health simula sa March 30, Lunes, hanggang sa April 6. Ito ay bilang pagtugon ng ahensya, partikular ang DOH Central Office, Centers for Health Development sa mga rehiyon at mga ospital sa pangangailangang medikal ngayong Semana Santa. Sa ilalim ng Code White Alert,
24/7 na nakaantabay ang health emergency teams, health commodities at emergency rooms ng DOH hospitals para sa mabilisang pagtugon sa mga aksidente sa kalsada at iba pang health emergencies sa panahon ng Kwaresma. Naghatid sa ating oras na 5:45 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This Saturday on Scene Zone, rewind tayo sa pag-asama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love, balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Haliko tayo sa ating balitaan. Aabot sa 1,104 na mga jeepney drivers ang kukunin ng Manila City Government para sa ipatutupad na libreng sakay program. Yun. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, bahagi ito ng service contracting program ng lungsod upang matulungan ang transport sector sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng programa, sasagutin ng Manila LGU ang operasyon ng mga lalahok na jeepney at bibigyan ng libreng sakay yung mga pasahero. 3,000 kada araw ang matatanggap ng mga driver para sa serbisyo habang inaasang aabot naman sa 100,000 pasahero ang makikinabang araw-araw sa naturang programa. Ipatutupad ang libreng sakay sa loob ng 5 araw sa loob ng 2 linggo at maaari po itong palawigin depende sa pondo. Doon sa nakita ko na inilahad ni Secretary Cesar Chavez, yung 3,000, simple, sabi niya, 1,000 sa driver, 1,000 sa operator, at 1,000 pang diesel. Biruin niyo yan. At hindi lang, parang Raymond, hindi lang yung mga chopper ang makikinabang. Pati yung lahat. mga mananakay dahil libre. Libre. Di ba? Tapos merong bawat jeep, may kasamang MTPB. Para masiguro na talagang libre. At saka, hindi maniningil yung driver. Yung rota, bumibiyahe. Ruta, baka mamaya sasabihin, bumiyahe ako. Hindi naman nakita sa lansangan. So, yun. So congratulations ho sa Manila City Government. Ngayon, ang tanong ko, paring Raymond, yung ibang LGU, baka naman, pwede nyo rin syempre, i-consider. Alangan namang Maynila lang. Alangan namang ang Makati ay magpapabaya. Ang laki ng pondo niyan. Ang si Mayor Nancy Binay. Si sa bagay, nauna ang Quezon City. Yung Pasig, nauna na eh. Nauna meron na. siyang EV, di ba? May EV na bus na bumibili. No, syempre hindi kasi para ka nakita ko 5 bus yung EV na binili nila. Eksakto yung dumating. Pero syempre, bagamat kulang ay kahit papaano kapag may mga ganong mga programa ay nakatutulong sa ating mga kaya yung ibang LGUs baka naman yung mga kilos-kilos. Yung mga malalaki. Quezon City, laking pondo niyan. Yung iba pa na may kakayahan. Hindi lang dito sa Metro Manila,
in add yung mga nasa Visayas at Mindanao at saka Northern Luzon, kung kaya din naman ay gawin din natin. Sa halip na ipitin nyo yung budget ninyo, bakit hindi nyo gayahin yung lungsod ng Maynila? Congratulations so. At sana kakayanin yan. Masustain pa lalo. Congratulations din parang Raymond sa kung sino man ang nasa likod niyang ganyang hakbang. Right idea. Siyempre. Secretary Cesar Chavez is the name. Congratulations. Congratulations. Iginit naman ni Batangas sa Representative Jervil Luistro na nasa Kamara ang kapangyarihan na magpasimula ng impeachment. Reaksyon nito ni Luistro sa kabila ng pag-ayon ng petisyon kontra impeachment ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Ayon kay Luistro, bagamat ginagalang nila ang Korte Suprema bilang huling tagapagpasya sa mga usapin legal at konstitusyonal, malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan sa pagsisimula ng impeachment cases. Dagdag pa ng mamabatas, ang sinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice ay bahagi lamang ng proseso upang matukoy kung may sapat na batayan o probable cause at hindi upang hatulan ang sinuman. Ito malupit dito, paring Romel, pero dapat ito magbayad ka na bago ka pa abutan. May hawak ng detalye ang Philippine National Police kaugnay sa motorista na tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa isang gas station sa EDSA, Quezon City. Yan yung nagpa-full tank. Yun. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsasagawa na ng follow-up operation ang QCPD habang nasa kanilang kustodiya na rin ang kompletong impormasyon tungkol sa sakyan na nangyaring insidente. Naganap ang insidente noong madaling araw ng March 22. Linggo pala ito nangyari. Ang nagpakarga ng full tank na diesel yung motorista. Umabot sa 5,196.40 ang halaga. Ngunit bigla itong humarurot nung na hindi nagbabayad. Tinangkapan ng 22 anyos na pump attendant na habulin yung sasakyan at sumakay pa ng motorcycle taxi. Ngunit hindi rin ito naabutan ng sospek. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa MMD at LTO para sa pagkakilala ng sospek. Ayon sa PNP, patong-patong na kaso ang kakarapin ng nasabing motorista. Ang lakas din ng loob, paring Raymond, Iba rin ang trip nun, Paano ka makatatakas sa panahon na ito? At saka, knowing na yun ay gasoline station, sigurado may CCTV yun. Kaya nga. At lahat ng daanan mo sa ngayon, mapaaraw, mapagabi, bumagyo o ano man, may CCTV lahat. Sigurado, naplakahan na yun. Naku po. Di ba? Ang sisti nga, paring Romel, baka mamaya hindi kanya yung sasakyan. Yun lang. Pahamak pa yung may-ari. Pahamak pa yung may-ari. Yari ka. Siguro sabi niya, siguro halimbawa, hiniram. Ayun. Nakakahiya naman kung ibabalik ko. Walang laman. At punuin ko nga, para sa susunod, makahiram muli ako. Ang problema, pahamak. Nako po. Patay naman ang dalawang photojournalist sa makaraang tangayin ng malakas na agos ng tubig. Ang sinasakyan nilang SUV habang tumatawid sa Agno River sa Itogon, Benguet. Tapos parang Raymond yung hiniraman niya, sasabihin niya, okay lang ko lihiram. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, kilala ang mga biktima na sina Ompong Tan, isang freelance news photographer, at Neil Clark Ong Chanko, isang photo correspondent ng Inquirer. Dinala pa sa ospital si Tan, ngunit idiniklaring dead on arrival habang na-recover naman ang katawan ni Ong Chanko. Makalipas ang halos 6 na oras mula na mangyari ang insidente. Napagalamang galing sa Pabu Elementary School ang dalawang biktima kasama ang 4 na iba pa para sa graduation pictorial na bahagi ng isang sponsorship activity at pabalik na sana ng Baguio City na mangyari ang trahedya. Nagawa naman makalabas ng sasakyan ng 4 nilang kasamahan, agad ding dinala sa ospital para sa atensyong medikal.
Sa balitang sports, pinataob ng NLEX ang Barangay Ginebra sa PBA 50th Season Commissioner's Cup sa score na 118-113. Malaki ang nagambag sa panalo ng NLEX ang kanilang import na si KD Lalane na nagtala ng 32 puntos at 14 rebound. Naging susi sa kanilang panalo ang 3-point na naipasok ni Robert Bolick sa huling 46 seconds ng laro na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Hindi naman umobra ang 46 points ni Justin Brownlee at tag 14 points ni RJ Abarientos at Japet Aguilar ng Ginebra. Samantala, sa balitang showbiz naman, magbabalik telebisyon na ngayong taon ang kilalang Pinoy game show na Kapamilya Deal or No Deal. Sa isang social media post, kinumpirma ng ABS-CBN ang pagbabalik ng Deal or No Deal na i-host ni Luis Manzano. Ibinanghagi rin ni Luis ang teaser ng naturang game show na e-ere tuwing Sabado at Linggo. Ito ang muling pagbabalik ng Kapamilya Deal or No Deal matapos ang higit isang dekadang pamamahinga. Ay mga kaibigan at kamag-anak ko, ang libing ni Ginoong Ruben Alberto Urbano ay bukas March 29, alas 9 ng umaga sa Paco Cemetery. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Santo Niño Street, Lawa, Ubando, Bulacan, sabi ng kanyang kapatid na si Mar Urbano. At binabati natin at magandang umaga mula kila Mar, Aniker, Jolem, Sam Urbano ng Las Vegas. Gayon din kina Luna, Liam, Epan at Finel dyan naman sa May Kawayan, Bulacan. At siyempre, happy birthday kay Kuya Verly Lucero dyan sa Meadowwood Executive Village sa Bacoor, Cavite. Ito ay galing ng Tubong Lipa, Batangas. Na ngayon ay naninirahan sa Amerika pero nandito sila sa ngayon. At syempre, parang Raymond, huwag ka nang maliligtas. Dahil birthday mo sa Martes. Ayun, kasabay ko yan, si Kuya Ber. Happy birthday, parang Raymond. Ay, salamat to sa lahat ng mga nagkumpati. At ngayon pa lang mukhang meron ka ng patikim. Happy birthday, parang Raymond. Thank you. March 31 ho yan. Kasabay ko yan si Kuya Verly Lucero. Eat all you can ba, parang Raymond? Basta may baon. Strawberry Lopez. Kamusta daw, sabi ni Francis ko ako. Palakad si Francis, binaba. At salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa DCRH. Standby, susunod naman ang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at ni Tina Nolasco. Kami inyo nakasama ngayong umaga. Ako si Raymond Advaz. At ito yung lingkod, si Romel Fuertes. 2 minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.